Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po tutuloy natin yung ating series patungkol po sa Power of Vision. Ang dalangin ko po mga kapatid na lahat po tayo na nakikinig dito sa mga devotions natin ay lumalim po tayo sa ating vision. Ano ba yung vision? Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? Kasi po lahat po tayo magkakaiba. Huwag po nating isipin na yung vision para lang sa mga leaders ng church, no? Lahat po tayo may vision, lahat po tayo may pinapagawa ang Diyos sa atin. Merong pangarap, merong pangitain na inilalagay ng Diyos sa ating puso na dapat nating tuparin. Yung vision po, hindi po yan limited sa isang bagay. Dapat po may vision tayo sa pamilya natin, may vision tayo sa kabuhayan natin, may vision tayo sa pinapagawa ng Panginoon when it comes to reaching out to people, may vision tayo sa church natin, may vision tayo para sa bansa natin. So, lahat yon magkakasama, lahat yon hindi pwedeng paghiwa-hiwalayin. Bagamat maraming aspeto ng buhay yon, pero lahat yon iisa lang, kasama lahat yon sa vision natin na i-honor, i-glorify ang ating Panginoon. So, ano nga ba yung power of vision? Vision gives us direction, vision narrows down our focus, vision shapes our identity, vision gives us a strong reason to live. At number 5 po, vision builds the future. Pag walang vision ang lahat po tayo leaders. May kanya-kanya tayong pinamumunuan, may kanya-kanya tayong teritoryo, may kanya-kanya tayong pamilya na nililid, may kanya-kanya tayong marahil kabuhayan, negosyo, trabaho, may yung iba sa eskwelahan, yung iba po yung mga nililid natin. Pero lahat po tayo leaders at lahat po tayo may vision. We're building the future. Kapag wala tayong malinaw na vision or wala tayong vision sa buhay, unang-una, palpak na leader tayo agad. Kasi pag leader ka, visionary ka. And you're building the future. So, yung pag-aaralan po natin ay matatagpuan po sa Nehemiah chapter 1 verse 3. Si Nehemiah po, bibigyan ko po muna kayo ng background, no, para mas maintindihan natin itong verse na ito. Nung unang panahon po, bisita muna tayo, no, from the Philippines, punta tayo rito sa lugar nila. Ayan po. Now, ito po yung Israel. Most of the events in the Bible nangyari po rito sa Israel. Now, there was a time na ang tigas ng ulo nila, nagre-rebelde sila sa Diyos. So, na-exile sila. Ano ba yung exile? Yung naging bihag sila sa ibang lugar dito sa Iraq. Sinakop sila ng Babylon. And later on, yung Babylon na sumakop sa kanila, sinakop naman ng, isipin nyo na lang, ng Iran o ng Persia. Okay? At si Nehemiah nandito sa Citadel of Susa, dito sa lugar na to. Yan, ito yung ancient city. Tingnan nga natin kung may makikita tayo. Ayan. Diyan sa lugar na yan, no? Ganda rin ng Google Map, no? Diyan sa lugar na yan, naging bihag yung, nakakalat sila dito sa lugar na ito. Pero ito si Nehemiah, ang trabaho niya diyan cupbearer. Kung baga taga-tikim siya ng alak kung may lason o wala. Dahil during this time, sinakop na ng Persia yung Babylon, iba na yung king neto, si Artaxerxes. Yung king of Babylon, gusto nung king of Babylon na dito lang sila. Magstay lang sila rito sa Iraq. Pero yung king of Persia, mas mabait. Yung mga Persians, mas mabait actually. Pinapayagan silang bumalik sa Israel. So, may mga nauna na nagbalikan sa Israel. And by the way, yung templo sa Jerusalem, yung Temple of Jerusalem, sinunog, winasak ni King Nebuchadnezzar ng Babylon. So, pagdating dito sa Nehemiah, tingnan natin sa Nehemiah, verse 1. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalayas. Noon ay 9 na buwan ng 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemiah ay nasa lungsod ng Susa, yung mapa na pinakita ko sa inyo, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang mga kapatid kong si Hanani galing yun sa Jerusalem, bumalik, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinamusta ko sila tungkol sa Jerusalem. Kamusta yung Jerusalem? Kamusta yung templo? Kamusta yung mga tao doon? Anong kalagayan nila? Makikita niyo po rito yung passion ni Nehemiah doon sa sarili niyang bansa. Sabi niya, kamusta yung Jerusalem? Kinamusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, ito po yung sagot nila Hanani. Kawawa naman sila roon.
hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. Verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw ako nagdalamhati at nag-ayuno. Nag-breakdown si Nehemiah. So ito po yung report sa kay Nehemiah, nabasahin ko lang sa English ulit. Those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates having been burned with fire. Kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhan kasi wasak yung kanilang templo, sinunog yun nung panahon ni Nebuchadnezzar. Yung pader ng templo na nagsisilbing protection nila ay nakaguho pa rin. So sabi rito, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Wasak ang mga pader ng Jerusalem at mga pintuan ng lungsod ay hindi nagagawa mula ng sunugin iyon. So si Nehemiah, mahal na mahal yung kanyang bansa. Sasabi niya sa loob siguro niya, Lord, I can't take this. Hindi pwedeng ganito lang yung bansa ko. Hindi pwedeng ganito lang yung templo ng Jerusalem. So, pagkatapos nito, nag-ayuno siya, nag-pray siya, Lord, ano bang gagawin ko? And later on, nagpaalam siya dun sa king, kay Artaxerxes. Sabi niya, babalik ako dun sa lugar ko, payagan niyo po ako. Ibibuild ko yung templo. Ibibuild ko yung wall of Jerusalem. I will do something for my country. So, ito po yung teaching natin ngayon. Vision is born out of problem. Yung vision po, ipinapanganak yan pag mayroon kang nakitang problema. Pag may nakita kang problema sa bansa mo, pag may nakita kang problema sa pamilya mo, may nakita kang problema sa trabaho mo, sa kumpanya mo, yung vision ipinapanganak doon. May nakita kang problema sa society. Nagkakaroon ka ng vision. How can I solve that problem? So, vision is born out of problem. Kaya mga problema natin, mga pagsubok, challenges, opportunities yan to have a vision. Makikita mo kung ano yung pinapagawa ni Lord sa iyo pag nakikita mo yung problema. Kaso nga lang, mga kapatid, napaka-importante yung passion. Sabi rito, verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ang tanong, ikaw ba, kapatid, pag nakakita ng problema sa bansa natin, nakakita ka ng korupsyon, nakakita ka ng kahirapan, ano na ba yung puso natin? Parang may kalyo na, hindi na nakakaramdam. Parang tsinatsaga na lang natin, sige, ayos lang yan. Kapag gano'n na, walang mangyayari. Kailangan makita natin yung problem na napapaiyak ka. So sabi rito, nang marinig ito, naupo ako at napaiyak. Naramdaman mo yung hirap, yung sakit na nararanasan ng mga kababayan mo. I need to do something. So vision is born out of problem. Number 2, vision sees the solution to the problem. Hindi mo lang nakita yung problema, nakita mo rin yung solusyon. Vision sees the solution to the problem. You want to lead your people from point A to point B. From being poor to being wealthy. From being defenseless sa isang society na protektado. Mula sa basag yung gumuho na mga walls, gusto mong itayo. Vision sees the solution to the problem. Alam niyo po yung kalagayan ng mga Hudyo during that time kasi gumuho na yung kanilang mga pader. Vulnerable. Kahit sino pwede silang atakihin ng mga raiders. Kunin yung mga ari-arian nila, yung mga konting pagkain nila or pwedeng makidnapin yung iba, maging biktima ng human trafficking, ibenta as slaves. So, talagang antindi nung pakaramdam niya na, Lord, what's happening? Kailangan bumalik. Vision sees the solution to the problem. So, sa Nehemiah po, sabi niya, babalik ako, I will rebuild the temple in Jerusalem. And number 3 po, vision rallies people to a common goal. Pag meron kang vision, hindi mo mag-isang gagawin yon. Teamwork yan. Pag may vision ka para sa pamilya mo, kausapin mo yung asawa mo, yung mga anak mo, let's do this together. Kung ikaw, tingin mo yung tatay mo, walang vision sa buhay, yung nanay mo, walang vision sa buhay, ikaw na anak, kausapin mo sila, let's work together. Pumunta tayo rito sa mas magandang sitwasyon. Vision rallies people. Kung ang problema natin sa bansa, ang laki-laki ng problema natin sa corruption, we rally people. Hindi ko sinabing mag-rally ka dyan sa kalsada at kung ano nang sigaw mo, no? Ibig sabihin, pwede naman, possible, kung meron talagang masosolve through rally, no? Wala namang problema doon. Ang mahalaga yung, pag sinabing rally, let's solve this together. Hindi lang basta sumigaw sa kalsada, no? I believe nga, yung mga Christians dapat,
Nag-i-engage sa kultura eh. Ini-engage natin yung gobyerno, yung education, yung health, everything. Lahat ini-engage natin. We rally people to make this country a better place. Alam niyo po, bakit dapat tayo maging passionate sa bansa natin? Kasi, again, pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin eh. Kung paano pinagkatiwala yung Jerusalem, yung Israel, sa people of Israel, kay Nehemiah, at sa mga Israelita during that time. Ganun din sa atin ngayon. Ito yung, pinanganak tayo bilang Pilipino, hindi naman Chinese or Taiwanese or American eh. Pinanganak tayo sa Pilipinas and this is our country. Pinagkatiwala ito ng Diyos sa atin. We have to take care of our country. Vision rallies people to a common goal. Nirarally natin yung ating pamilya towards a common goal. Nirarally natin organization natin towards a common goal. Nirarally natin yung kapwa natin Pilipino towards a common goal. Of course, godly vision dapat. So, paano po natin i-apply sa ating buhay? Napakaikli ng 15 minutes lang. Pero ang dami nating matututunan dito. Basahin lang po natin itong chapter na ito. Number 1 po, take problems as opportunities. May problema ka ba ngayon? Huwag mo isipin na problema lang yan. Isipin mo, opportunity yan. Oportunidad para makita mo kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo para ma-solve yung problema na yan. Take problems as opportunities. Yung problema, meron laging vision yan nakaakibat. Yung vision, yan yung solution na galing sa Diyos. Kaya point number 2, find solution from God. Don't solve your own problems just by your own strength and just by your own strategy. Kahit dito sa bansa natin, huwag nating resolbahin yung problema natin ng tayo-tayo lang mga Pilipino, kaya lalo tayo napapahamak, no? Find solution from God. Lord, ano ba talaga yung plano mo? Ano ba yung godly strategy? Ano ba yung godly framework? Ano ba yung maka-Diyos na nagbibigay ng kaluguran sa iyo paano ma-resolve yung mga problema natin sa lipunan? Problema natin sa gobyerno, problema natin sa health, problema natin sa kahirapan. So, mga leaders natin dapat visionary. Kaya naniniwala ako sa mga nakikinig dito, no, lalo na yung mga kabataan, yung mga magiging general dyan, magiging mga doctors, medical directors, magiging lawyers, magiging mga politician. You know, you have to ask God for solution. Lord, ano ba yung solution? Gusto ko yung galing sa inyo. At yun yung vision na magandang gawin. Hindi yung sarili nating strategy, no? Sarili nating vision. And number 3 po, rally people towards the vision. Kung ano yung pinapagawa sa ng Diyos, magsama ka ng ibang tao. Kaya po ako nagpapasalamat ako sa mga kasama natin dito sa daily devotion natin. No? Ang ginagawa ko kasi ay rallying people. Let's fulfill the Great Commission. May Great Commission na pinapagawa ang Panginoon. May pinapagawa ang Panginoon na disipuluhin lahat ng mga bansa. Ako, yan lagi ang laman ng bibig ko, no? Hindi mawawala yung Great Commission. Laging, reach out to people, disciple people, reach out to your family and friends. Kasi yan naman talaga yung mission natin. Yan yung vision, main vision natin dito sa mundong ito. Yan yung vision na galing sa Panginoong Jesucristo na ginagawa natin lahat. At ako, yan yung ginagawa ko. No? Siguro hindi yan napapansin, pero yung matagal na dito, lagi kong talagang sinasabi yan, let's fulfill the Great Commission. So, I'm rallying people towards that vision. Now, sa inyo po, no, sa inyong pamilya, merong pinapagawa ang Lord. I-rally mo. Sabihin mo sa buong pamilya mo, let's do this together. Gawin natin ito ng sama-sama. Hayaan natin ang Panginoong Jesucristo ang maging sentro ng ating pamilya at gawin natin yung pinapagawa ng Diyos together. So, rally people towards the vision. Wag po natin itong gawin mag-isa kasi hindi rin tamang hindi tayo good and faithful steward. So kapag sinama natin yung iba, sila rin mas lalong lumalalim sa vision sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Now, para po sa ating discussion, how does our vision build the future? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at pag-usapan na rin natin kung ano yung mga vision natin sa ating buhay, sa ating pamilya, o sa organization na hinahawakan natin. Or sa church natin, no? Para po sa panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I thank you for the vision you give when I face challenges. Help me to see every problem as an opportunity to grow and trust in you. Guide me to seek solutions that come from your wisdom and not my own understanding.
Strengthen my heart to rally others around the vision you have placed in my life. Let me lead with grace and faith as I work with others toward a common goal that honors you. May your guidance and strength be with me in every step I take. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na kasama natin sa rally natin na tuparin natin yung vision ng Panginoong Jesucristo to make disciples. So, salamat po sa bawat isa sa inyo. At kung kayo po ay natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.